sinasabing fraternity, kadalasang naiisip agad ng maraming tao ang marahas na hazing. Pero kahit may ilan ang naging biktima ng hazing sa mga nakaraang taon, bakit nga ba marami pa rin naiengganyong sumali sa fraternity? Babala, sensitibo po ang ilang video sa pagtutok na ito ni Cesar Apolinario. Marami ang nagimbal sa videong ito na inilabas ng Commission on Human Rights noong 1 taon lang. Kuha raw ito sa orientation ng Regional Public Safety Battalion sa PNP Camp Elridge sa Los Baños, Laguna. Pinaghubad ang mga nakapiring na police trainee at pinahira ng sili sa masiselang parte ng kanilang katawan, pati na sa leeg at kilikili. Ang iba, pinakain ng sili at pinaggawa ng kung ano-anong kahihiyan. Noong 2010, kumalat din sa Facebook at ilan pang internet sites ang video na ito ng pananampal at panununtok sa ilang kadete na ito. Sinasabing hindi naman ito kuha sa Pilipinas at mga kadete ito sa ibang bansa. Ngayon man, damang-dama sa video ang bawat pahirap na dinanas nila. Ang mga kuwang ito patunay lang daw na hanggang ngayon nangyayari pa rin ang hazing. Ang sinasabing rite of passage na kailangan pagdaanan ng mga nais sumali sa mga piling organisasyon tulad ng mga fraternity. Sa nakalipas na mga dekada, paulit-ulit nang naibalita ang mga biktima ng hazing. Pero taon-taon naman, patuloy ang pagsali ng maraming estudyante at kadete sa mga frat. Ano nga bang meron sa frat at may mga naeengganyo pa rin sumali rito? Initially talaga, ang una talagang sagot, palagi sa lahat ng respondents, ay magkaroon kami ng katuwang sa aming buhay dito sa paaralan, katuwang sa aming buhay sa pamayanan. Ilan ngang personalidad sa politika, abogasya at iba pang larangan, mga kilalang miyembro ng fraternities. Tulad na lang ng presiding officer ng impeachment court na si Senador Juan Ponce Enrile na kanina nga lang ay binati pa ang mga brad niya sa Sigma Rho. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. Good afternoon, Good afternoon, Brad. Brad, good afternoon. Kung kapatiran ng hangarin ng mga fraternity, bakit kailangan sumailalim sa hazing ang mga plebo o aplikante? Technically, lahat daw yan, you will do the research, lahat yan, they will tell you that in one way or the other, they have an initiation right. Ang problema mo sa physical harm, pag sinaktan ka, naghilom, okay ka na. Ang problema sa psychological harm, pag yung psychological trauma mo hindi mo nagamot, it will lead to depression at ang kalaban mo, suicide. Kaya pinagbabawal din ang psychological trauma. Nagtanong kami sa ilang estudyante sa University Bell tungkol sa pagsali sa fraternity. Ang isang nakausap namin, umaming member ng fraternity at iginiit na malaki ang naitulong sa kanya sa pagsali rito, lalo na raw nang mag-apply siya sa trabaho. Connections. Kasi sa akin kasi nung dati nag-apply ako ng part-time job, nilagay ko sa resume ko na part ako ng frat. Tapos yun, pinasa ko. Nakatulong ba? Nakatulong. Kasi yung nag-interview sa akin is Brad ko eh. Ang iba naman naniniwalang hindi raw ito makakatulong. Ayaw ng parents ko. And then, tsaka wala po, pampagulo lang po ng buhay. Hindi, kasi nakakasira ng pag-aaral. Mahirap kasi yung focus mo mapupunta lang dun eh. May mga ibang priorities din naman ako. Ang ilang fraternity, partikular sa University of the Philippines kung saan binabansagan pang mga barbarya ng mga fratmen ang mga estudyanteng walang kinabibilangang fraternity. Nais raw baguhin ang masamang imahe ng mga frat. Katunayan, sabi nila, umiiwas na raw ang marami sa physical na initiation. So wala kayong hazing? Kami po. Lahat ng fraternities dito, puro rumble lang, puro gulo. So yun, may mga programs kami for the community. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Sa pagtestigo pa rin ni Justice Secretary Laila De Lima sa impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona, tinalakay ang manoy impluensya ng punong maestrado sa mga desisyon ng Korte Suprema, partikular na naungkat ang temporary restraining order ng Korte Suprema sa watchlist order na inilabas ng DOJ laban sa mag-asawang Arroyo. Mula sa Senado, Nakatutok Live, si Pia Arcangel. Pia! Mel, binanggit nga ni Justice Secretary Laila De Lima sa kanyang pag-upo sa witness stand ang mga umano'y nangyari sa likod ng pagpapalabas ng Korte Suprema ng temporary restraining order na pumayag para makaalis ng bansa si dating Pangulong Gloria Arroyo. At ang sinasabi naman ng prosekusyon, bagamat hindi lamang daw si Chief Justice Corona nga ang naglabas ng desisyong ito, malaki raw ang naging impluensya ng punong mahistado sa mga kapwa-hukom. Tinukoy ni De Lima ang isinulat ng dissenting opinion ni Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno. Dito raw nakasaad ang naging impluensya ni Corona sa paglabas ng desisyon.
one or a couple of points there which to me is worth looking into. Like, for example, number one is the order or the instruction of the Chief Justice through Justice Velasco not to promulgate the December 2 dissenting opinion of Justice Sereno. And that dissenting opinion pertains again to what was happening with respect to the voting of the members of the Supreme Court. Dagdag pa ni De Lima, si Corona raw ang nagpagulo umano sa naging desisyon ng korte na maglabas ng TRO sa DOJ watchlist order daan para raw makaalis ng bansa si Arroyo. Inamin din daw ng clerk of court na may mga binago si Corona sa kanya mismong sulat kamay sa desisyon kaugnay ng TRO para palabasing ang TRO ay epektibo, gayong di naman daw ito ang napag-usapan ng mga maestrado nang magbotohan sila tungkol sa usapin. Justice Carpio was constrained to write to the Chief Justice and ask na i-hold in abeyance muna yung November 22 clarificatory resolution, because instead of clarifying what in fact transpired during the November 18 deliberations ay nagpalala pa daw ho, lalong naging napasama pa dahil hindi naman daw yun talaga ang tunay na intention. And it would appear from the narration of Justice Sereno na si Chief Justice po ang nagpasingit nung version na iyon. Ipinunto ng depensa ng TRO na inilabas ng korte ay majority decision ng Supreme Court en banc at di lamang ng Chief Justice. Pero giit ni De Lima, di raw may aalis ang impluensya ni Corona sa mga kapwa-hukom. Do you subscribe to that to this statement appearing in here, or you have doubts also? I subscribe to that allegation. All right. In other words, there is really the desire on the part of Justice Corona to allow the escape of the GMA. From my own appreciation of what happened, the developments, actions, what I read in the opinions, etc., yes. Matapos ang unang bahagi ng testimonya ni De Lima, napatanong tuloy si Cuevas sa kalihim kung tingin niya pinagtulungan ng Korte Suprema si Arroyo. Would you say that there was conspiracy among the members of the Supreme Court that enables the grant of the restraining order? Conspiracy is a pasti back, and the liability of one is the liability of all. That's why I asked this question. Why is the impeachment complaint only gravitate or centers on the Chief Justice, excluding the other conspirators? Mel, iginiit ni De Lima sa kanyang testimonya na isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi nila tinugunan ang TRO o sinunod ang TRO na inilabas ng Korte Suprema noon ay dahil hindi pa naman daw natutugunan ng kampo ni Pangulong Arroyo lahat ng kondisyon na inilabas kaakibat ng TRO, at bukod dito hindi rin daw sila nakatanggap ng kopya sa tamang panahon. At samantala bukas, Mel, ay nakatagdang bumalik si De Lima para sa pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa. Mel? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ngayong gabi, tampok po namin ang isang masasabing misteryosong sakit na tumama hindi lamang sa isa kundi sa lahat ng miyembro ng isang pamilya. Tunghayan po ninyo. Nasa likod ng kanilang klase, doon namin nadatnan si Roy nang amin siyang unang makilala. Matamlay, mahiyain. Hindi kasi maitago ang tuyo at nangangaliskis niyang balat. Ayon sa kanyang guro, ito rin ang idinadaing ng pamilya ni Roy at ng iba pa nilang kapitbahay. Kaya't kahit may kalayuan at may kahirapan ng daan patungo sa tirahan nila Roy, sinadya namin ito para alamin ng kanilang tunay na kalagayan. Walang pinalampas na bata o matanda sa kanilang pamilya. Lahat dumadaing ng kati at hapdi sa balat. Yun pong panganay ko nga po. Mga ano lang po siya, mga 1 taon. Tapos hanggang sa lumalaki siya, nagkakamiron. Tapos ay
Ginagamot ko po siya, hindi naman po siya tumatanggal. Gayon din po sila lahat. Pagka mahigit na po silang mga 1 taon, kinakapitan na po sila niyan. Ang ama ni Roy na si Roderick, 25 taon nang tinitiis ang karamdaman sa balat. Ipinagpalagay niyang nama na ito sa kanya ng mga anak. Hindi po kami kaya ipaggamot dahil talaga pong kapos din talaga po. Awa na lang po kung hindi magaling. Awa na lang. Bukod kay Roy at kanyang mga kapatid, tulad din nila ang ilang kabataan sa kanilang lugar. May sakit din sila sa balat. Subalit pagdating sa paaralan, tila nag-iisa si Roy. Umiiwas sa kanyang makitabi kasi nga medyo malansa. Medyo malansa yung amoy niya. Parang na-isolate po siya sa mga kaklase. Tahimik lang sa isang tabi. Yung mga anak ko po ay kakurukutsae po talaga yun sa school. Ay sa gusto lang din po nilang matuto, ay nagtitiis na lang din po sila. Ang ilog ang pinaghihinalaang dahilan ng kakaiba nilang karamdaman. Subalit, ang ilog ding ito lamang ang tanging maaasahan ng mga taga rito. Wala po kami magagawa at dahil po siyang ilog lang po talagang pinag-aanuhan po talaga namin. Kahit pa po dyan po galing yung sakit namin, ay wala po kami iba talagang magagawa. At ang pamilya Cerdeña, tanggap ng sa kanilang kabuhayan na pag-uuling at pagtitinda ng mga pinatuyong dahon ng gabi. Hindi sasapat ang kanilang kinikita para maipagamot ang isa man sa kanila. Gusto ko na pong gumalipat sa pamilya ko. Sana po tulungan niyo kami. Bukas po sa pagpapatuloy ng kwento ni Roy at ng kanyang pamilya, ano ba talaga ang karamdaman na dumapo sa buong pamilya? At saan ang pinagmula nito? Subaybayan po ninyo yan bukas. Samantala, maraming salamat kay Dr. Eleanor Rufino ng Klinika Rufino sa Dait Camarines Norte. Sa mga nais pong magbahagi ng tulong sa pamilya Cerdeña, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa aming bank account o sa lahat ng sangay ng Cebuana Luwalier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, mga modelo rumampa sa London Fashion Week. Ipo, suot lamang ang mga sombrero. Embahador ng Argentina dito sa Pilipinas dismayado sa naging tagpuyog ng ilan niyang kababayan sa boksingerong Pinoy na si John Real Casimero. Ang twin star na si Derek Monasterio nakadate daw si Sara Lamati sa Eiffel Tower sa Paris. Sa pagpapatuloy ng 24 oras,